Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Quan umaasa sa lalong pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Nalalabing session day sa Kamara, kritikal sa pag-aksyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Umano'y mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs, pinangalanan ng International Criminal Court. At trimester system sa school year 2026-2027, pinag-aaralan ng Department of Education. Nagpahayag kapwa ng pagnanais sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Quan na mapatibay pa ang ugnayan ng Pilipinas sa China. Ito ay sa gitna ng nangyayaring girian sa pagitan ng Chinese Embassy officials at ng ilang senador. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Phase 2 ng Chinatown Revitalization Project sa Binondo, Maynila kagabi. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Marcos. Dumalo rin sa pagtitipon si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Sa pagtitipon, iniulat ng Chinese Ambassador ang magandang balita kay Pangulong Marcos kaugnay ng pagbubukas ng dagdag na direct flight papuntang China mula sa Pilipinas. Today, we got the good news. China has decided that we will open the direct flights between Fujian and Cebu on March 29th. That will be the first flight. By the way, because more Chinese tourists they're coming back also to Manila, so we already agreed to add 2 more direct flights between Manila and Fujian. Nagpahayag din ng Chinese official ng pagnanasang mapalakas pa ang kooperasyon ng Pilipinas at China sa ilang larangan tulad ng pagsugpo sa krimen. We also hope to further strengthen our law enforcement cooperation with the Philippine side to jointly fight against the crime and to ensure the safety for normal people-to-people exchange. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Chinese Ambassador at umaasang ito ang simula ng mas maigting na ugnayan ng dalawang bansa. The Ambassador of China, Jing Quan, and I thank you very much for the good news that you have brought about the flights going to Cebu, and I hope that it will be the beginning of more interactions and people-to-people exchange between China and the Philippines. Ang pahayag na ito ni na PBBM at Ambassador Quan ay kasunod ng nangyaring palitan ng maaanghang na pananalita ng ilang senador at Chinese Embassy officials. Kamakailan lamang inanunsyo ng Chinese Embassy ang pagbabawal sa mga opisyal ng Kalayaan, Palawan na pumasok sa China kasama na ang Hong Kong at Macau. Ito ay matapos ideklara ang Chinese Ambassador na persona non grata ng local government ng Kalayaan sa kanilang municipal jurisdiction. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanindigan ang Department of Foreign Affairs na parte ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group o KIG. Ito ay kasunod ng mga pahayag na inilabas ni Senator Rodante Marcoleta na dapat isuko na lang ang KIG sa China dahil hindi naman umano ito pasok sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Matatag ang pananaw ng Department of Foreign Affairs na sakop ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ito ang nilinaw ni DFA Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr. kasunod ng mga umano'y misconceptions o mga maling akala tungkol sa KIG. Kamakailan umani ng batiko si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng kontrobersyal na mungkahi na isuko na lang ang mga pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at China. Rason ng senador, hindi naman umano ito pasok sa 200 nautical miles ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon kay spokesperson Villanueva, ang karapatan ng Pilipinas sa Kalayaan Islands ay hindi nakadepende kung nasa loob o labas ito ng EEZ ng bansa.
in connection with certain misconceptions in the public sphere. The DFA clarifies that maritime entitlements arise from territory, and sovereignty over high tide features are not contingent on whether or not they fall within the maritime zones of other land masses. Binigyan din ni Villanueva na ang soberanya ng Pilipinas sa KIG sa Palawan ay matagal nang naitatag sa pamamagitan ng Philippine Maritime Zones Act o RA 12064 na nakaagapay rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. As such, the extent of what constitutes the West Philippine Sea, as well as our sovereignty over the Kalayaan Island Group and the territorial sea of its high tide features, are already explicitly established and are not contingent on whether or not they fall within the country's exclusive economic zone. Dagdag pa nito ang karapatan sa Kalayaan Island, Bajo de Masinloc at iba pang maritime entitlements ng Pilipinas ay matagal na rin klaro sa 2016 Arbitral Award at kinikilala rin ng pandaigdigang batas. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands at opisyal na isang munisipalidad na bahagi ng probinsya ng Palawan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng matinding pangamba si Vice President Sara Duterte sa kinabukasan ng bansa kung saan kwestiyon niya kung may Pilipinas pa bang matitira pagdating ng 2028. Mabilis na dumepensa ang Malacanang at tinawag na bulag si VP Duterte sa mga tunay na nagagawa ng Pangulo para sa bayan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi direktang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang tanong tungkol sa kanyang plano sa 2028 dahil sa kanyang pangamba sa estado ng bansa. Ayon kay Vice President Duterte, hindi sigurado kung may Pilipinas pa bang pag-uusapan pagdating ng taong iyon. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno, walang mga masabi nating mga development projects, wala lahat yan. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Nagpahayag din ng pagdududa ang pangalawang Pangulo sa mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Kaya naitanong niya kung matutuloy pa ba ang eleksyon sa 2028. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Agad namang tumugon ang Malacanang sa naging pahayag ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila hindi nakikita ni VP Duterte ang mga nagawa na ng Pangulo at ng kasalukuyang administrasyon. Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the President in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Binatigos din ni Yusek Castro ang pahayag ni VP Sara na kung may Pilipinas pa ba o kung matutuloy ang eleksyon sa 2028 dahil sa umano'y kaduda-dudang galaw ng administrasyon. Ayon sa kanya, hindi dapat ginagamit ng Vice Presidente ang kanyang posisyon o ang pagiging abogado para sa paninira at paggawa ng intriga. Alam naman niya po
kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May nalalabi pa ang ilang session days ang Kamara para aksyonan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon, sa ngayon wala pa siyang naririnig na efforts ng pagkakalap ng suporta ng 1/3 ng House members para sa draft ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ito ang balita. Sa Miyerkules na February 18 ang susunod na plenary session ng House of Representatives. Ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon, may sapat pang panahon ng Kamara para aksyonan ang 3 reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakabinbin sa tanggapan ni Speaker Faustino Bogie III. Kabilang sa mga nananatiling opsyon ang pagkakaroon ng 1/3 ng House members na mag-e-endorso ng Articles of Impeachment para maidiretso ang reklamo sa Senado. Gayon din ang referral nito sa House Justice Committee. February 9, 2026, inihain ang ikatlong impeachment complaint ng grupo ng mga religious leader at abogado na ini-endorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. So una, we still have 7 session days para ma-refer po to the House Justice Committee. Ito pong 3 impeachment complaints po na ito. And we still have 7 session days left para po magkaroon ng express route to the Senate. Kung meron po 1/3 majority of all House members na pipirma po sa isang draft articles of impeachment. Ayon pa sa kongresista, sa ngayon ay wala pa siyang naririnig na efforts ng pagkakalap ng suporta ng 1/3 ng House members para sa draft ng Articles of Impeachment. Nang tanungin kung ano ang dahilan ng pagkabinbin ng mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, ang tugon nito. Well, tingin ko there's nothing out of the ordinary naman po. Kasi syempre it is within the right and the prerogative naman po of the plenary to basically determine po when to transmit all of these complaints po. So hopefully within the next week, meron na po tayong referral either to the House Justice Committee or to undertake the express route to the Senate. Ayon naman kay Vice President Duterte, patuloy sa paghahanda ang kanyang defense team kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa kanya. Hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naninindigan si Senate President Vicente Soto III kaugnay ng posisyon o pagkwestiyon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Isang indirect contempt case ang inihain laban kay Soto kahapon sa Supreme Court. Ito ang balita ni Dante Amento. Hinihintay pa ni Senate President Vicente Soto III ang kopya ng indirect contempt case na inihain laban sa kanya kahapon ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng kritisismo o pahayag ni Soto laban sa desisyon ng Korte sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gayunman iginiit ni Soto na hindi siya nag-iisa sa kanyang posisyon. Anya, maging si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna at iba pang mga dalubhasa sa batas ay may kaparehong pananaw. Gayon din ang iba pa na naniniwalang mayroong factual errors at ang panganib ng judicial legislation sa naging resolusyon ng Korte Suprema. Binigyang diin ito na hindi siya nag-iisa. Sa petisyon laban kay Soto, sinabi ng mga petitioner na pinapasama ng Senate President ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng publiko.
parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. For first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Iginiit ng mga petitioner na hindi nararapat ang mga naging pahayag ni Soto bilang pinuno ng Senado. Bilang kapwa-sangay ng pamahalaan, anila nararapat lamang na igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente. Dantiamento UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangalanan ng International Criminal Court o ICC ang mga umano'y naging kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs. Base sa dokumentong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na may petsang February 13, 2026, kabilang sa mga umano'y kasabwat sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Senator Bongo, Dante Aguiran, Isidro La Peña, Vitaliano Aguirre II, at iba pang miyembro ng Philippine National Police at matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa ICC, noong panahon ng Mayor pa si Duterte sa Davao City, ginamit ng mga ito ang kanilang kapangyarihan para paslangin ang mga kriminal. Nasa official website ng ICC ang 16 pages na dokumento ng ulat kung paano naging sangkot ang mga pinangalan ng individual. Pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang 500 mga biktima na lumahok sa proceedings ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad ito sa 5 pahinang dokumentong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Unang inaprobahan ng ICC ang partisipasyon ng nasa 39 na biktima sa war on drugs na sinasabing kumitil sa buhay ng nasa 30,000 mga individual. Noong February 9 nang i-transmit ng registry ang 227 application na binubuo ng 500 mga biktima na lalahok sa proceedings. Tumugon ang UNTV News and Rescue sa kahilingan ng pamilya ng isang dialysis patient na madala ito sa ospital matapos makaranas ng pabalik-balik na pananakit sa kanyang dialysis access site sa Hita. Ito ang balita ni Rowan Reyes. Sa kahilingan ng kamag-anak, isang 56 anyos na babae mula sa Masville, Barangay Cubayla, Carlota City ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team nitong Huwebes, February 12. Namumula at pabalik-balik ang inindang sakit ng pasyente sa kanyang dialysis access site sa kanang Hita. Namamaga din ang kanyang kanang paa. Kailangan umano siyang i-confine sa ospital upang mailipat ang dialysis access site at may referral na rin ang kanyang doktor. Yan ang pag-iabrihan na akin si Dr. Ginagyan. Ari ko blood din ara sa mga. Kumaya. Sinuri ng team ang kalagayan at vital signs ng pasyente. Maingat na inalalayan ng pasyente papunta sa stretcher at isinakay sa rescue vehicle. Wala ka tayo sa ka-extra dahil ano gro? Nasa auto ni Kitara. Nasa relaxa. Kailangan. Patuloy ang monitoring ng team sa pasyente habang nasa biyahe. Makalipas ang ilang oras, ligtas na naihatid ang pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Bacolod City para sa karagdagang atensyong medikal.
Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaari makipag-ugnayan sa UNCV News and Rescue Hotline 8911 UNCV o 8911-8688. Roan Reyes, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May handog na libreng sakay ang LRT2 at MRT3 sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong araw, February 14. Ang libreng sakay ay mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. May mga designated gates na dadaanan ng mga commuter para sa mga mag-a-avail ng libreng sakay. Kailangan lang ipakita ang physical o digital ID ng PhilHealth para makasakay ng libre sa LRT2 at MRT3. Inaasahan ang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB, maaaring madagdagan ng 95 centavos ang kada litro ng gasolina. 10 centavos naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel at 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE-OIMB, ang dagdag singil ay bunsod pa rin ng geopolitical tension sa pagitan ng United States at ng Iran. Pinag-aaralan ng Department of Education na magpatupad ng trimester system para sa school year 2026 to 2027. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, sa pamamagitan nito magiging mas mahaba, tuloy-tuloy ang panahon ng pagkatuto ng mga estudyante. Magiging mas maayos din anya ang pacing ng mga aralin at mas mababawasan ang administrative burden ng mga guro. Base sa proposal ng DepEd, ang first semester ay magsisimula sa June hanggang September. Second semester ay mula September hanggang December at ang third semester ay mula January hanggang March. Sapat ang panahon na ito upang makumpleto ang 201 school days para sa susunod na academic year. Inilabas na ng Department of Education o DepEd ang guidelines at application form para sa mga nagnanais mag-apply ng wellness break sa mga kawani ng ahensya. Batay sa DepEd Order No. 0020 of 2026, mayroong maximum na 5 araw na wellness break ang mga qualified na empleyado ng DepEd. Maaaring gamitin ng mga empleyado ng DepEd ang wellness break para sa mental health care, physical wellness activities o general break mula sa trabaho. Ang wellness break ay pinatupad ng DepEd dahil sa posibleng masamang epekto ng mabigat na trabaho sa physical health at mental health ng mga kawani nito. Hindi muna madadaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa Purok Agsisibay, Barangay Bago, Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental matapos itong gumuho dahil sa landslide kahapon. Puso dito ng patuloy na pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Sinuri na ng Department of Public Works and Highways at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang lugar at naglagay na ng mga barrier at traffic signs. Pinag-iingat din ng mga motorista sa pagdaan sa naturang kalsada. Samantala, sa Barangay General Luna sa bayan ng Toboso, Negros Occidental, lumawak at lumalim pa ang nadiskubreng sinkhole nitong Luwebes. Mula 6 na talampakan, umaabot na ito sa 9 na talampakan ng lalim at may lawak na 60 metro. Matatagpuan ito malapit sa Calatrava, Toboso Earthquake Fault Line. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakaapekto ang patuloy na pag-ulan sa lugar na sagana sa limestone. Kaya pinag-iingat ang mga residente at pinauunawa na umiwas muna sa naturang lugar. Nagpaalaala ang Baguio City ng Waste Mindfulness sa mga pupunta sa syudad para sa month-long celebration ng 30th Panagbanga Festival. Binigyang diin ng Baguio City Public Information Office ang kahalagahan ng responsableng pagtatapon ng basura. Naglagay sa lungsod ng mga basurahan na may signage ng waste segregation para sa tamang pagtatapon ng basura at ng mga plastic bottle. Maaring mapatawan ng multa ang mga mahuhuling nagkakalat kasabay ng taunang pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Makabuluhang pagdiriwang ang nasaksihan sa Tabuk City matapos ang ginanap na Didiga Cultural Parade and Showdown. Ito ay bahagi ng 31st Kalinga Founding Anniversary at 7th Bodong Festival. Ito ang balita ni Grace Doctolero. The Badong
is not a symbol that is displayed here just once a year. It is a covenant that is lived daily. Long before modern institutions, the Ikalinga established a system that protected dignity, resolved conflict, and preserved unity among communities. Kulay ng kasuotan, tunog ng gong, indayog ng mapaa sa bawat hampas ng musika. Ganito sinimulan ng probinsya ng Kalinga ang pagdiriwang ng kanilang mayamang pamana sa ginanap na Didiga Cultural Showdown sa Kalinga Sports Complex. Bahagi ito ng 31st Founding Anniversary at 7th Bodong Festival na isang pagtitipon na hindi lamang nagpapakita ng galing sa sayaw, kundi ng mga kwento ng pagkakakilanlan. Sa unang bahagi ng palatuntunan, isa-isang binigyang buhay ang mga katutubong gawain, tradisyon ng mga sub-tribe. Para sa mga manonood, hindi ito mga eksena sa entablado, kundi mga buhay na alaala ng mga ninuno. Your presence here today is more than participation. It is a manifestation of our unity as one province. You represent the vibrant spirit of your communities, and together you demonstrate that Kalinga stands strong and united. Kinilala rin ang determinasyon at sipag ng mga lumahok sa pagdiriwang. Despite the challenges that was happened during the preparation for this Digdiga, may mga times talaga na wala kaming practice. We took that in positive way. No? That was not the hindrance for us to perform well. Since the municipality of Luwagan is known as the cultural center of Kalinga, we need to prove it and show it not just to the province but to the entire nation. Nagpamalas naman ng saya ang mga performer dahil sa tagumpay ng event. We are very happy because nagbunga yung aming mga paghihirap sa practice. We are very, proud and happy yun lang po. Because we are representing not only ourselves, our families, but our culture and our municipality. Nagumapaw ang sigawan at palakpakan. Sa bawat indayog at hampas ng gong, muling pinatutunay ng Didiga na ang kultura ang tibok ng pagkakaisa. Isang pamanang ipinagmamalaki ng kahapon, sinasabuhay ngayon at ipinapasa sa susunod na henerasyon. Grace Doc Tolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang matitigil ang operasyon ng Department of Homeland Security ng Estados Unidos araw ng Sabado sa kanilang bansa. Hindi nakapagpasa ng pondo ang Senado ng US para sa pagpapatuloy ng operasyon ng departamento. Ang kagawaran ang namamahala sa pagpapatupad ng immigration at disaster response. Noong nakaraang buwan, may 2 US citizens ang napatay dahil sa isinagawang immigration crackdown sa Minnesota. Mayroong panawagan ang mga mambabata sa US na magkaroon ng reforma sa Immigration and Customs Enforcement na pinangungunahan ng Department of Homeland Security. Nakausap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ilang European leaders kaugnay ng kanilang mga diplomatic discussion. Kabilang dito sina Norway Prime Minister Jonas Gahr Støre, si Denmark Prime Minister Mette Frederiksen, Finland President Alexander Stubb, at Dutch Prime Minister Dick Schoof. Kabilang sa kanilang mga pinag-usapan ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine at ang pagbangon ng kanilang bansa. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inendorso ni ML Representative Laila De Lima. Wala akong prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once.
Sandigan Bayan Justice, pinagbibitiw ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa paghawak ng kasong malversation. Hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Ibig sabihin nun, dapat merong ka ring parang ipakita mo or may impression ka rin na wala kang kinikilingan. Mahigit 70 pulisa Basilan tinanggal sa pwesto sa pambubugbog sa nasa 120 patrolman na bahagi umano ng reception rights. Base po sa report na natanggap natin, hindi lamang po tinanggal yung 12 na unidentified. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion at sila po ay pinalitan o hinalilihan na miyembro ng 14A. So lahat po sila 70 plus, sila po lahat ngayon ay administratively relieved. 45 pesos hanggang mahigit 100 piso. Inaasahang madaragdag sa babayaran ng Meralco customers ngayong Pebrero. Taas singil sa kuryente pagpasok ng tag-init. Nakaamba na rin. So ibig sabihin, pagdating ng March, meron ng another sure na dagdag. Yung 20, did you say 28? Yung, yes, centavos for change in circumstance collection. Hirap bang sa buhay, syempre. Ganun talaga. Ay kailangan maghigpit ng sinturon. Dahil sa talaga, mahal na kuryente natin dito sa Pilipinas. Pag-aalis sa travel tax. Kabilang sa priority bills na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa bago ang kanyang 2026 SONA. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Computer ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral nabuksan na. Ilang files na may kinalaman sa flood control anomaly hindi umano makita ayon sa ombudsman. Kasi yung Cabral files, alam niyo, it's in a computer owned by the government. May tinurn over sa amin na files. Unfortunately, meron kaming hindi makita sa mga files. 3 senador na iniuugnay sa flood control anomaly. Irerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na isailalim muna sa preliminary investigation sa halip na sampahan agad ng reklamo. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko, may baseline ako, di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ligtas na sa impeachment sa loob ng 1 taon matapos ibasura ng Kamara ang reklamo. House Resolution number 746 as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Marina Regional Director, PCG Zamboanga Station Commander at ilan nilang tauhan tinanggal sa pwesto dahil sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Overloading at sari-saring paglabag nakita sa lumubog na Roro vessel sa Basilan. To place the people at the Region 9 Marina under preventive suspension. Ito po ay sina Regional Director, Engineer Sibal, Engineer Bibi, at Second Mate Kimigi. At yung mga ibang personnel doon na mga 8, pinasibak na rin po natin. Iba't ibang grupo muling magtitipon-tipon sa February 25 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng People Power. Solusyon sa korupsyon, People Power! Pagtakat sa dinastiya, People Power! Kontrobersyal na Rolls-Royce ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya nabili ng isang igurot. Historical na ito yung alugan. Tara ito ay lugan nga ipakita na yung TV, in-feature na, nga kinatang na ito yung akin bagi, kapot nagustuhan na yung payong. So this is the Rolls-Royce Curinan 2020 model.
Mga opisyal ng Kalayaan Municipality dineklarang persona non grata sa China. Driver na nakabundol sa nahulog na estudyante mula sa Fernando Poe Jr. Station, posibleng kasuhan ayon sa Quezon City Police District. Kasalukuyan is ando dun po siya sa traffic sector 6 natin. Inaantay po na maayos yung mga documents para ma-inquest po siya. Less imprudence resulting in homicide po. Tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, dapat nang palitan ayon sa isang senador. It's not improving our relationship with China na ano na nga, no? Kumbaga damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. Reward o pabuya sa sino mang makatutulong upang maaresto si Atong Ang, itinaas pa sa 20 million pesos ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kung yung mga nagnanakaw nga ng lotion, kinikulong natin sa Quezon City Jail ng 6 na buwan, ito bilyon-bilyon ang kinita, daan ng pinatay. Dapat naman managot siya. Hindi naman pwedeng, porque may pera siya, makakawala siya. Driver na nakabundol ng estudyanteng tumalon sa LRT1 hindi kakasuhan ng pulisya. Malinaw naman po, doon sa 365 yung RII in homicide, sinasabi po rito na kapag mayroong negligence, hindi pulis ang magdedetermine kung may kapabayaan yung ating pong driver. Ambulansya na ginagamit umanong shuttle service nahuli sa EDSA busway. Sa dami na para natin ang ambulansya, kailangan nakakita ng walang stretcher, walang kahit oxygen. Tapos upuan talaga. Vice President Sara Duterte naniniwalang dapat ma-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Sinasabing palitan ng text messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Yusek Adrian Bersamin tungkol sa budget insertions, triple hearsay ayon sa isang kongresista. So, I think wala akong ibang pwedeng makapagbigay linaw nito, hindi mga kongresista, kundi si Yusek Bersamin po mismo. At konstruksyon ng Metro Manila Subway posibleng maagang matapos. To report that the progress is proceeding and the work is proceeding and we are very much on schedule. In fact, we are from the original timetable. We have accelerated the process and we are. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 16:6 na nagsasabi, sa pamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan at sa pamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.